may ginagawa sila ngayon sa akin, eventually sasabihin ko dito na ginigipit ako. Literal ho. As in literal. Akala nila kasi matatakot po ako. So, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo kasi hindi po ako titigil. Hindi po ako titigil na magsasalita. Kaya kung meron sakali lang na may magtangka, etong administrasyon na to ang mananagot. Naintindihan natin? Buti pa nga si Maharlika at least nasa ibang bansa siya. Although naniniwala rin naman ako na may threat siya. Kaya lang kahit papaano mahihirapan galawin siya doon sa ibang bansa. Pero dito, nakikita ko na inuunti-unti na nila Kasi nga, pag gano'n na ho pag gano'n na ho ang administrasyon na to. Dahil sino ba namang matinong police official? Sino ba namang matinong military official ang rerespeto sa sinasabi ni Pangulong Duterte bangag na presidente? They know, pabulusok na sila pabagsak na. So, they would do everything para gawa ng to survive. Alam mo naman, ang isang taong gustong mag-survive, gagawin ng lahat ng bagay. Kaya ang message ko, ito lang, mga kababayan. Ako ngayon lang ako hihiling. Alam nyo to, kayong mga banateros na matagal na dito, never ko tong inaano sa inyo, ini-insist. Never. O minsan sinasabi ko, pero this time, hihingin ko ito lang. 1, i-share nyo yung videos. Ito'y pinapakiusap ko na sa inyo. Okay? Habang nandito pa ako. Pangalawa, mag-subscribe po kayo. Kasi malaking bagay ang magagawa nito sa algorithm. At kung pwede rin, mag-like kayo. Dahil, alam nyo, I know, someday, hindi ho biro ang mangyayari. And actually, some people advise me nga to leave the country muna. Anyway, mapapagpatuloy ko naman daw ang pagbablog ko outside of the country. Kaya lang, siyempre, expensive yun. At saka may pagkamatigas ulo ko. Patay kung patay. Hindi. I'm serious. Hindi. Sabi ko nga sa inyo, that is for me, nailagay ko na sa puso yan. To live is Christ and to die is gain. So, hindi ho ako santo, pero naniniwala po ako Yun ang doon. Yun talaga doon. Naniniwala po ako sa Panginoon. I mean, I will do my best to protect myself. I will do necessary step to protect myself. I will do that, of course, definitely. Pero kung sakasakali, inalaw ng Panginoon yun. O hindi magsasama na po kami ng Lord. I mean, okay na sa akin yun. Kaya nga sabi ko, eto nga sabi ko lang, ihilingin ko na sa inyo. I receive pressure. Sabi ko nga sa inyo, meron akong mga kaibigan sa kapulisan. And ang sa akin, nasa loob ng kapulisan po, ang mga intel na nakukuha ko. Noong una, ayokong paniwalaan. May una nang tumawag sa akin, December pa lang. Tinawagan ako ng isang kernel, sabi sa akin, "Bye, pinag-usapan ka na dito. Mag-iba ka na ng cellphone. Nakatap na sa'yo lahat." Noong una, sabi ko, "Weh." Di ginanong ko. Kasi kaibigan ko itong kernel na to, sabi ko, hindi naman siguro. Sino ba naman ako para pa-itap nila? Ano to, magpapabagsakin ko Pilipinas? Hindi, tinatawanan ko pa talaga noong una yan Kasi nga, I told you, hindi ko personality yung, importante ka, kaya kayo patutumba. Hindi, natatawa talaga ako dun Kaya nga, di ba, never akong nagganito sa inyo. Pero this time, iba na kasi. Iba na. Nakita ko na. Kaya sabi ko nga, and the advice of some people sa akin is to tell it to my audience. Sabihin mo na. Para at least they have an idea if something happened to you. Yun ang talaga yun ang sabi sa akin. Sabihin mo na, unahan mo na sila. At least kahit papaano, pag may nangyari sa'yo, alam mo na kung sino may kasalanan. Alam na ng taong bayan kung sino may kasalanan. So, inuunahan ko na kayo ngayon. So, yung nanonood sa akin dito na taga dyan, sa palasyo, inunahan ko na kayo. Okay, so kung may plano kayo, wag nyo na. Ang una-una, hindi naman ako martir. Pangalawa, wala naman kayo mabe-benefit. Lalo lang magkakaroon tuloy ng impact yung mga sinasabi ko. Kung hindi nyo na ako pinapansin. Tama bali. Di ba? Hindi, honestly, eto, sabi ni ba, "Sir,
I would agree, lipat ka muna ng Davao. Hindi, I reported this to PRRD. Sinabi ko talaga sa kanya. Minessage ko, sabi ko, boss, this is what's happening to me. After the Davao issue, after the Davao speech, eto na yung nangyari. Kinuwento ko sa kanya lahat. Hindi ko na sabihin yung sagot niya.